Konnichiwa, Jana des. Welcome to another episode of my Japan Diaries. Today is April 26, 2024, Friday. Ito na nga yung part 2 after ng interview ko dito sa Osaka. Isa nga sa main reason ko kung bakit tinanggap ko yung interview kahit hiyang-hiya ako is kasi kikitain ko ang aking panganay na kapatid na si Ate Niknik, also known as Nikki Diaries, sa kanyang mga vlogs. Siya na din palang nag-book nitong aming hotel for 3 days for around 13,000 pesos. Good for 5 persons na siya, pero since apat lang kami, papatak na nasa 1,000 mahigit per araw ang rent dito. Mura na din. Spacious na din siya at napakalaki nga din ng singka siya ang isang bata. Sa mga hindi pa nakapanood nung unang part nito, sabi ko nga, first time ko dito sa Osaka at second time kong makikita ang aking ate dito sa Japan kasi nga magkalayo kami. Sa Okayama Ken siya, sa Nagano Ken naman ako. Para kaming nasa Luzon at Mindanao at alam nyo naman dito sa Japan, napakamahal ng pagta-travel nga kung i-convert mo sa peso. Kung pamula sa lugar ko hanggang dito, aabutin ako ng 15,000 pesos balikan. 'Di ba? Medyo mahal na nga din talaga. Hindi nga din kami mayaman kaya hindi namin kayang mag-splurge sa mga ganitong bagay agad-agad. Kaya paminsan-minsan lang. Syempre, hindi naman pwedeng pamasahe lang, 'di ba? Kailangan mo din for accommodation, pagkain at mga kung ano-ano pa. Kaya nung na-offeran ako ng free accommodation at free transportation, umuo na din ako kahit nakakaya talaga yung sa interview. Kailangan natin maging practical sa panahon ngayon at ang ating mga pinagdaanan grabe din naman talaga. Anyway, so nauna na nga ako dito sa hotel at sumunod na nga itong si Kuya Tantan. Si Kuya Tantan ang boyfriend ni Ate Niknik. Galing din siya Tokyo at sa kanya ko na nga unang pinakita itong sorpresa ko. Sa mga late na nga dyan sa balita, opo, buntis po ako. Magti 3 months na po ngayon. So technically, made in Japan siya at siya ay prenup baby, opo. Pero Diyos ko, grabe, dumating ako sa hotel ng mga 3 or 4 p.m. at dumating sina Ate Niknik, mag-aalas 10 na ng gabi. Ito nga pala ang aking ate, opo, mas mukha pa akong ate sa kanya kasi baby face siya, round face siya, and then ako naman is patusok, heart shape. At ito naman si Yesa Bells, Yesa Andal, isa sa aking mga closest friends na naging best friend na din ni Ate Niknik kasi sila ang magkasama sa trabaho ngayon. Ang trabaho ni Ate Niknik at ni Yesa ay sa hotel. Sa housekeeping sila for around 4 years na din. Etong si Yesa ay kapitbahay talaga namin at kaklase ko nung high school. Pero nung high school, hindi ko pa siya ganun ka-close at hindi din naman ako palalabas noon sa lugar namin. Kaya lately lang din talaga kami naging close nung matatanda na kami. Agad ko na nga ding pinakita itong sorpresa ko at alam kong sobrang matutuwa talaga sila kasi ito ang magiging unang apo ng aming mama. Naunahan ko na nga aking mga ate. Yung nanay kasi namin laging sinasabing may premyo daw ang mauuna. Yan, ginalingan tuloy namin ni King Kong. At tuwang-tuwa din nga sila sa aking pasalubong na Tokyo Banana kasi gustong-gusto daw nila nito. Ewan ko, pero ako ayoko nun. Since buntis nga ako nito, talaga naman lagi akong gutom na gutom pero tiniis ko dahil inantay ko sila. Nung mga panahon na ito, konti pa lang talaga nakakaalam na buntis ako. Kahit si King Kong at yung mama ko ay hindi din alam. The reason why is kasi gusto ko nga silang i-surprise personally. Gusto kong i-compile yung mga reaction ng mga taong malapit sa aking pusong pamilya, mga kaibigan. Kaya kung napapansin nyo, katapusan ng April, hindi na ako nakakapag-post kasi nga lagi akong busy at nag-ayos na agad ako ng mga gamit ko pa uwi. At isa pa ay lagi nga akong pagod at walang gana. Kaya ngayon ko palang na-upload ng mga to. So nasa April 26 pa lang tayo. May na ngayon. Anyway, so kumain nga kami sa Yakiniku kasi gutom na din naman ang lahat at gabing-gabi na. Maganda din nga yung napili naming hotel kasi malapit sa mga bilihan, malapit sa Dotonbori. Kaya mabilis lang kami nakabalik sa hotel. Pagbalik namin, napansin nga namin ni Yesan na merong pang massage sa paa. So tinesting namin. Kaya naman tuwan-tuwa kami habang nag-i-skincare. Mahaba-haba pa ang ating Osaka trip. So stay tuned for part 3. Jane, mitakore tarigato. Bye-bye. See you on my next vlog.